Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Virgo mula September 1 to 15, 2024? Pwede nangyari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo na pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative yung magiging reading, depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Anyways, kung hindi mag-resonate sa inyo to, di i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito yung last deck natin. Well, dito sa mag-couple natin, pero probably kasal ay hindi sila kasal. Nagli-live-in sila. Yung babae single mom, may anak siya sa ibang lalaki. So yung magkarelasyon sila, okay? Pero itong babae, either mas matanda dito o may anak siya sa iba. Pero again, di sila masaya o sa sitwasyon nila ngayon. Nagsasama na sila sa isang bubong, ha? Kasi may someone dito na nag-iisip-isip pa. Siguro nga dahil di siya masaya. Probably itong babae. Nag-iisip-isip siya dito. Ang dami niyang iniisip. Iniisip niya yung mga what if. Ganyan. Marami pa siyang dinidesire. So sa madaling salita, di siya masaya sa sitwasyon nila nito. Pero itong lalaki mukha namang masaya. Pero yung babae, feeling niya hindi na siya masaya. Kaya nga ito, mapapaisip na siya dito. Pero tingin ko tong lalaki, aware din siya. Aware siya na hindi na masaya yung partner niya. May ano siya, intuition. Sabi, feeling niya. Mukhang di na masaya yung partner niya. Which is totoo. Either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung nangyayari na to, edi ganun pa rin. Hanggang September 1 to 15. Yung energy ganun pa rin. Hindi na bago. Pero maganda kasi tayo yung lalaki, oh. Pwede rin na sabihin nga natin na intuitively mapi-feel niya na hindi na masaya yung partner niya. Tingin ko since tayo nga yung lalaki, may gagawin siyang action. Para maayos pa yung connection. Tatanungin niya siguro bakit malamig yung partner niya sa kanya. Malamig ang pakikitungo. Magiging somewhat romantic siya dito. Caring, loving, gano'n. Para maayos na yung sitwasyon. Ganun yung ano, pag-solve niya ng problem. Magiging caring, loving, romantic siya. Regardless kung sino yung tao na nanonood dito sa kwentong to, kung makarelate man. Kung siya tong
lalaki o babae. Ito na lang yung partner, ha? Yung partner ng Virgo. Saturn, Capricorn, Aquarius, dito Virgo. Punta na tayo dito sa pangalawang deck. So may lalaki tayo, probably 40 years old and below. Eh baka mag-travel siya sa period na to, September 1 to 15. O kung di man siya yung literal na magta-travel, eh baka may magta-travel papunta sa kanya. Pero yung taong kinukwento ko dito, lalaki, rich, good gentleman, di lalaki to. Lalaking Virgo ang magta-travel. O baka may mag-travel na someone papunta sa kanya. Visitor. Ano pa ba? Ibang case, baka magiging mapalad siya na mag-travel. So sabihin natin baka may manlibre ng pamasahe sa kanya o manlibre magbakasyon. Kasama siya, sagot na yung gastos niya. So for some reason, baka nga swertehin siya. Swertehin siya sa pag-commute, pag-travel, ganon. O pwede rin naman magiging lucky siya sa work. Lalo na kung ang work niya ay may kinalaman sa traveling. Doon naka-focus yung work niya, traveling. Nung nagta-travel siguro siya, yun yung work niya. Paiba-iba ng branch, paiba-iba ng location. O driver siguro siya. O tourist guide. Pwede rin. Ano maisip eh. O on call lang. On call duty. Nang magkaka-pair siya, pwede rin. Marami siyang on call duty. Ay, ano naman yan? Gloomy thoughts. Gloomy thoughts, gaining of money. Ano eh? So, ang dating sa akin, nade-depress yung iba sa inyo. Marami sigurong utang. Pero gaining eh. Ano kaya? Utang nga. Siyempre, pag uutang ka, marami kang pera. Pag naubos na yun, di problemado ka na. Di ba? So, in short, beware. Beware sa topic ng utang. Kasi nga, oo, magkakapera ka marami. Pero, may utang ka naman. Hindi naman sa'yo yun. Pinautang lang sa'yo. Yung maraming perang to. So, maganda. Huwag na umutang ngayong September 1 to 15. Lalo na kung money nga. Yung literal na uutangin. Eh kasi madidepress siya dito. Gloomy thoughts to. Baka di mabayaran in time o sa nakatakdang schedule. Baka lumaki ang interest.
So, wag din malulong sa bisyo. Diba? Bisyo to ay casino, parang casino to. O lottery, gambling, beware. Okay? Remember, gloomy thoughts, tingnan nyo yung tao dito, oh. Nasa dulo na ng creek. O, parang gusto na niya tumalon sa dagat. So, sobrang lungkot na nadarama. Depression nga. Beware sa pag-utang, sa pagtaya, sa kung ano nung gambling. Ano ba ba? O, investment ko, basta sa topic ng pera, wag nyo itaya ang luck nyo. Kasi mukhang talo kayo. O yung iba sa inyo. Beware. Maganda na yung nag-iingat, di ba? Kaysa huli ng lahat. Naandun ka na sa period na problemado ka na. Kasi nga, ang dami mong babayarin. Ako, yun ang pinakamahirap sa lahat. Kaya maganda ma-avoid, di ba? Wisdom flow. Kasi yung babae dito medyo parang problemado siya sa nangyari. Umiiyak siya eh. Yung wisdom niya siguro hindi, yung pagkamit ng wisdom hindi madali. Talagang hindi naging madali ang mga bagay-bagay na na-experience niya. Bago niya makukuha tong wisdom. Kumbaga, ang dating sa akin, kung hindi mo pa alam kung ano ba tong wisdom na sinasabi ko, tapos problemado na yung iba sa inyo, darating din yan. Malalaman nyo rin sa tamang panahon. Sa ngayon, since di niya pang alam, edi go with the flow lang. Okay? Ganun kasi lahat naman tayo dumaraan ng iba't ibang klaseng problema. Hindi rin natin malaman sa una kung bakit nangyayari. Pero later on, dun pa lang natin malalaman. Pag tagal-tagal ng panahon. So, sa madaling salita, makaka-encounter yung iba sa inyo ng problema o baka nga na-experience na nila to. Baka nga umiiyak na ngayon. Pero again, sa tamang panahon, malalaman nyo rin kung bakit nangyari sa inyo ang mga bagay-bagay. At yun ang magsisilbing experience nyo o wisdom. Pero sa ngayon, since di nyo pang alam ang sagot kung bakit nangyayari sa inyo ang mga nangyayari, go with the flow lang, ha? Tuloy pa rin ang buhay. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.